Ang pinakamasakit na bagay sa mundo ay hindi yung iniwan ka niya, kundi yung ginawa mo ang lahat, binigay mo ang lahat, at sa huli, parang wala ka pa ring halaga sa kanya. Kapatid, kung naramdaman mo na yan kahit isang beses lang sa buhay mo, kung naranasan mong magmahal ng sobra tapos sa huli, ikaw pa ang naiwan na parang tanga, huwag kang mag-alala. Hindi ka nag-iisa. Milyon-milyong lalaki sa buong mundo ang dumaan sa ganong sitwasyon. Nagbigay ng buong puso, nagsakripisyo, nagtiyaga, pero sa huli nakalimutan pa rin. Parang bula na pumutok sa hangin. Wala nang bakas. Wala nang alaala. At alam mo ba kung bakit nangyayari yon? Hindi dahil pangit ka. Hindi dahil kulang ka sa pera. Hindi dahil may mas gwapo na dumating sa buhay niya. Kundi dahil hindi mo naiintindihan ang tunay na kalikasan ng babae. At diyan tayo papasok ngayon. Sa video na ito, ituturo ko sa iyo ang tatlong pinakakahinaan ng mga babae. Hindi para gamitin laban sa kanila. Hindi para saktan sila, kundi para maintindihan mo sila ng mas malalim kaysa sa kahit sinong lalaki na nakilala nila. Para kapag naintindihan mo na ang mga bagay na ito, hindi ka na basta-bastang makakalimutan. Hindi ka na basta-bastang mapapalitan. Dahil ayon sa Stoicism, ang tunay na kapangyarihan ay hindi nagmumula sa lakas ng katawan o laki ng bulsa, kundi sa lalim ng pag-unawa at tibay ng karakter. Kaya kung handa ka na, makinig kang mabuti. Dahil ang mga susunod na salita ay maaaring magbago ng buong takbo ng buhay mo pagdating sa mga babae. Bago natin simulan, nais kong magpasalamat sa mga loyal kong subscribers sa patuloy na pagsuporta sa aking channel. Kayo ang inspirasyon ko sa paggawa ng mga bagong content. Kung bago ka sa channel ko, comment mo na kung taga saan ka. Pansinin mo itong pattern na ito. Sa simula ng relasyon, ikaw ang mundo niya. Ikaw ang unang tinitignan niya pagkagising. Ikaw ang huling iniisip niya bago matulog. Halos hindi makaalis sa isip niya ang mukha mo, ang boses mo, ang mga simpleng bagay na ginagawa mo. Tapos dumating ang isang punto. Biglang nagbago ang lahat. Naging matabang ang mga text niya. Naging maikli ang mga reply. Yung dati excited siyang makita ka. Ngayon parang nagiging pabigat ka na sa oras niya. Yung dati siya ang naghahabol. Ngayon, ikaw na lang ang natitira sa ere. Naghihintay ng mensaheng hindi na darating. At ikaw, ano ang ginagawa mo? Doble ang effort. Triple ang pagmamahal. Nagbibigay ka ng regalo. Nagsosorry ka kahit hindi mo alam kung ano ang kasalanan mo. Nagpapaliwanag ka. Nagmamakaawa ka. At habang ginagawa mo lahat ng yon, lalo ka lang lumalayo sa kanya. Ito ang brutal na katotohanan, kapatid. Hindi ka nawawala sa isip niya dahil kulang ang ginagawa mo. Nawawala ka sa isip niya dahil sobra ang ginagawa mo. Si Epictetus, isa sa mga pinakadakilang Stoic philosopher, ay nagsabi, hindi tayo nagiging alipin ng mga pangyayari, nagiging alipin tayo ng ating mga reaction sa mga pangyayari. At yun ang eksaktong nangyayari sa iyo. Sa sobrang takot mong mawala siya, ginagawa mong alipin ang sarili mo. At walang babae sa mundong ito ang mahuhulog sa isang alipin. Walang babae ang maa-attract sa isang lalaking desperado. Ito ang katotohanan na ayaw marinig ng karamihan sa atin. Pero kailangan nating marinig. Dahil hanggat hindi natin tanggap ang katotohanan ito, paulit-ulit tayong magkakamali. Paulit-ulit na maiiwanan. Paulit-ulit na masasaktan. Pero bakit nga ba nangyayari ito? Bakit ganun ang sistema? Bakit parang kung kailan ka pa nagmamahal ng sobra, saka ka pa nawawalan? Ang sagot ay nasa loob mismo ng kalikasan ng babae. Sa kanilang mga kahinaan. At huwag mong i-misinterpret ang salitang kahinaan. Hindi ibig sabihin nito na mahina ang mga babae. Sa katotohanan, sa maraming aspeto, mas matibay pa sila kaysa sa atin. Nakapagdadala sila ng sakit na hindi kayang tiisin ng karamihang lalaki. Pero tulad ng lahat ng tao, may mga bahagi sila na vulnerable. May mga bahagi sila na hindi nila lubos na nakokontrol. At kapag naintindihan mo ang mga bahaging iyon, magkakaroon ka ng kapangyarihang hindi mo akalaing posible, hindi kapangyarihang pangmanipula, kundi kapangyarihang naguugat sa malalim na pag-unawa, ang uri ng kapangyarihang tinuturo ng mga Stoic philosopher. Bago ko ibigay sa iyo ang tatlong kahinaan, gusto ko munang ipakita sa iyo kung gaano kalalim ang problemang ito. Tingnan mo ang paligid mo. Tingnan mo ang mga kaibigan mo, ang mga kapatid mo, ang mga kilala mo. Ilan sa kanila ang talagang masaya sa kanilang mga relasyon? Madalas ganito ang eksena. May lalaking nagtatrabaho ng 12 oras sa isang araw para lang maibigay ang lahat ng gusto ng girlfriend o asawa niya. Pagod na
Pero wala pa rin siyang naririnig, kundi reklamo. Hindi ka na sweet. Hindi mo na ako inuuna. Parang wala ka na lang. May lalaking bumibili ng mamahaling regalo tuwing anniversary, tuwing monthsary, tuwing may okasyon. Pero pagkatapos ng 10 minuto ng saya, balik na naman sa lumang problema. Parang hindi kita kilala. Parang nagbago ka na. May lalaking handang iwan ang mga kaibigan niya, iwan ang mga pangarap niya, iwan ang sarili niya, para lang masunod ang gusto ng babae niya. At sa huli, siya pa ang iniwan. Bakit? Dahil ang mga lalaking ito ay gumagawa ng parehong pagkakamali. Sinusubukan nilang punan ang pangangailangan ng babae gamit ang maling bagay. Parang nagbibigay ka ng tubig sa isang taong gutom. Oo, importante ang tubig. Pero hindi yun ang kailangan niya sa sandaling yon. At ang nakakalungkot, karamihan sa mga lalaki ay hindi nila alam kung ano ang talagang hinahanap ng babae. Hindi dahil bobo sila, kundi dahil walang nagturo sa kanila. Hindi ito tinuturo sa eskwelahan. Hindi ito tinuturo ng mga magulang. Hindi ito tinuturo ng lipunan. Sa halip, ang sinasabi sa atin ng mundo ay, maging mabait ka lang, bigyan mo siya ng lahat, sundin mo siya, mahalin mo siya ng walang kondisyon, at yun ang pinakamalaking kasinungalingan na itinuro sa atin. Hindi dahil mali ang pagiging mabait, hindi dahil mali ang pagmamahal, kundi dahil kulang ang mga yon kung wala kang pag-unawa. Si Marcus Aurelius, ang Stoic Emperor ng Roma, ay nagsulat sa kanyang Meditations. Ang unang hakbang tungo sa pagbabago ay ang pag-unawa. Hindi mo mababago ang hindi mo naiintindihan. At gusto kong ikwento sa iyo ang isang tunay na kwento. May kaibigan akong si Marco. Mabait na lalaki, matalino, may trabaho, matipid, hindi lumalandi, hindi nanloloko. Sa lahat ng aspeto siya ang tinatawag nilang ideal boyfriend. 5 taon silang magkasama ng girlfriend niya. 5 taon niyang binigay ang lahat. 5 taon niyang sinunod ang bawat gusto. 5 taon niyang inilagay ang sarili niya sa pangalawang pwesto. Isang gabi, tumawag siya sa akin, umiyak. Pre, iniwan niya ako, sabi niya. Wala na raw siyang nararamdaman. 5 taon. Tapos biglang wala na raw siyang nararamdaman. At alam mo ang pinakamasakit? Pagkatapos ng 2 buwan, may bago na siyang boyfriend. Hindi mas gwapo, hindi mas mayaman, hindi mas matalino. Pero may isang bagay na meron ang lalaking yon na wala si Marco. Direksyon, misyon, apoy. At doon ko unang naintindihan na ang pagmamahal ay hindi laro ng kung sino ang mas mabait. Ito ay laro ng kung sino ang mas naiintindihan ang totoong pangangailangan ng babae. Nagulat si Marco, nagalit. Nagtanong ng, bakit? Ano pa ba ang kulang? Ginawa ko naman ang lahat. At iyon nga ang problema. Ginawa niya ang lahat, maliban sa isang bagay. Intindihin kung ano ang tunay na kailangan niya. Hindi lang si Marco ang ganyan. Napakadami, baka kasama ka. At hindi kita sinisisi. Dahil walang nagturo sa atin. Pero ngayon matututo ka na. Ngayon magbabago na ang laro. Kaya ngayon simulan natin ang pag-unawa. Narito ang 3 pinakakahinaan ng mga babae. Ang 3 bagay na kapag naintindihan mo, hindi ka na mawawala sa isip niya. Unang kahinaan, ang hindi mapigilang pangangailangan ng emosyonal na seguridad. Ito ang pinakamalaki sa lahat, ang pundasyon ng lahat. Ang bawat babae sa mundong ito, gaano man siya katalino, gaano man siya kalakas, gaano man siya kaseryoso, ay may malalim at hindi mapigilang pangangailangan ng emosyonal na seguridad. Hindi ito tungkol sa pera, hindi ito tungkol sa bahay o kotse, hindi ito tungkol sa material na bagay. Ito sa ibahin ko sa pakiramdam. Ang pakiramdam na kahit ano ang mangyari, meron siyang taong hindi aalis, meron siyang taong hindi magbabago, meron siyang taong hindi matitinag ng kahit anong bagyo. At dito pumapasok ang pinakamalaking pagkakamali ng karamihang lalaki. Sa halip na maging ang batong hindi matitinag, nagiging alon tayo. Pabago-bago. Pataas pababa. Depende sa mood. Depende sa sitwasyon. Depende sa kung ano ang sinabi o ginawa niya. Kapag masaya siya, masaya ka. Kapag galit siya, nagpapanik ka. Kapag malungkot siya, nawawalan ka rin ng direksyon. Alam mo ba kung ano ang epekto niyan sa babae? Sa halip na makaramdam siya ng seguridad, nakakaramdam siya ng takot. Dahil kung ikaw mismo ay hindi stable, paano ka magiging pundasyon niya? Paano siya sasandal sa isang pader na nanginginig? Ang mga Stoic ay may konsepto na tinatawag na apatiya. Hindi ito ibig sabihin na walang emosyon. Ibig sabihin nito ay hindi ka kontrolado ng iyong mga emosyon.
May emosyon ka, pero hindi ka umaatras dahil dito. May nararamdaman ka, pero hindi ka natatalo. At iyon ang uri ng lalaki na hindi mawawala sa isip ng babae. Isipin mo ito. Kapag nasa gitna ka ng bagyo, ano ang hinahanap mo? Hindi yung isa pang alon na tatangay sa iyo, kundi ang pundasyon na hindi gumagalaw. Ang anchor na hindi matitibag. Ganoon din ang babae. Sa lahat ng kaguluhan ng buhay, sa trabaho, sa pamilya, sa mga problema, sa mga insecurity niya, hinahanap niya ang lalaking hindi matitinag. Kaya ano ang dapat mong gawin? Una, kailangan mong bumuo ng iyong sariling emosyonal na pundasyon. Hindi ka dapat umasa sa kanya para sa iyong kaligayahan. Hindi ka dapat maging masaya lang kapag masaya siya. Hindi ka dapat maging malungkot lang kapag malungkot siya. Dapat mayroon kang sariling mundo. Sariling layunin. Sariling dahilan kung bakit ka bumabangon sa umaga. Si Seneca ay nagsabi, ang taong umaasa sa iba para sa kanyang kaligayahan ay walang kaligayahan na tunay na sa kanya. At ito ang brutal na katotohanan. Kung ang buong mundo mo ay siya lang, mawawalan siya ng interes sa iyo. Hindi dahil ayaw niya ng pagmamahal, kundi dahil ayaw niya ng pabigat. Ang lalaking may sariling buhay, may sariling misyon, may sariling direksyon. Iyon ang lalaking nagbibigay ng emosyonal na seguridad. Dahil kahit umalis siya, alam niyang okay ka pa rin. At yung kaalaman na iyon, na hindi ka babagsak kung wala siya, ironically, yun ang nagiging dahilan para ayaw niyang umalis. Pangalawa, kailangan mong maging consistent. Hindi yung sweet ka ngayon, tapos cold ka bukas. Hindi yung attentive ka ngayong linggo, tapos wala ka na sa susunod na linggo. Ang consistency ay ang pinakamalakas na wika ng pagmamahal para sa babae. Dahil kahit gaano kaganda ang isang araw, kung hindi mo ito maipapanatili, mawawalan ito ng halaga. At pangatlo, kailangan mong matutong hindi mag-react sa bawat emosyon niya. Hindi ibig sabihin nito na wala kang pakialam. Ibig sabihin nito na hindi ka nadala ng bawat alon. Kapag galit siya, manatili kang kalmado. Kapag umiiyak siya, manatili kang matibay habang hawak mo siya. Kapag nag-aaway kayo, huwag kang sumigaw. Huwag kang magwala. Huwag kang maglakad palayo. Manatili ka. Dahil ang pinakamakapangyarihang bagay na masasabi mo sa isang babae ay hindi mahal kita. Ang pinakamakapangyarihang bagay ay, andito ako at hindi ako aalis. At kapag naramdaman niya yon, hindi lang sa salita kundi sa aksyon, hindi ka na mawawala sa isip niya. Kahit kailan, isipin mo ang mga lalaking kinokonsidera ng lipunan bilang mga alamat, ang mga general na pinangunahan, ang mga digmaan, ang mga leader na nagbago ng kasaysayan, ang mga ama na naging haligi ng kanilang pamilya. Ano bang pagkakapareho nila? Hindi ang kayamanan? Hindi ang kagwapuhan, kundi ang hindi natitinag na presensya. Kapag lahat ay natatakot, sila ang kalmado. Kapag lahat ay tumatakbo, sila ang nakatayo. Kapag lahat ay sumusuko, sila ang nagpapatuloy. At ang mga babae sa kanilang buhay, hindi sila nakalimutan kahit kailan. Dahil paano mo kakalimutan ang bundok na tumayong matibay habang lahat ng paligid ay bumabagsak? Iyon ang kapangyarihan ng emosyonal na seguridad. At iyon ang unang susi para hindi ka mawala sa isip niya. Pangalawang kahinaan. Ang patuloy na paghahanap ng emosyonal na stimulation. Narito ang pangalawang kahinaan na hindi naiintindihan ng karamihang lalaki. Ang babae ay hindi lang basta naghahanap ng kasama. Naghahanap siya ng pakiramdam. Hindi sapat na nandyan ka. Kailangan mong magbigay ng emosyonal na pakiramdam. Ng excitement, ng curiosity, ng mystery, ng tension, ng saya, ng lalim. At dito nagiging kawili-wili ang lahat. Napansin mo ba na ang mga babaeng nasa maayos na relasyon? May mabait na boyfriend, may stable na trabaho, walang problema, ay madalas pa ring nagrereklamo na may kulang? Hindi sila nagsisinungaling. Totoo ang nararamdaman nila. May kulang talaga. At ang kulang na yon ay emotional na stimulation. Ang babae ay tulad ng isang hardin. Kailangan niya ng araw, pero kailangan din niya ng ulan. Kailangan niya ng liwanag, pero kailangan din niya ng anino. Kailangan niya ng kapayapaan, pero kailangan din niya ng kidlat paminsan-minsan. At ang lalaking kaya lang magbigay ng isang emosyon. Halimbawa, mabait lang ng mabait, sweet lang ng sweet, tahimik lang ng tahimik, ay nagiging boring sa paglipas ng panahon. Hindi dahil masama siyang tao, kundi dahil predictable siya. At ang predictability ay ang kaaway ng attraction. Si Heraclitus, isang sinaunang pilosopo, ay nagsabi, walang tao na tumatawid sa iisang ilog ng 2 beses
Dahil hindi na ito ang iisang ilog, at hindi na rin siya ang iisang tao. Ang punto, ang buhay ay pagbabago, ang simbuhay ay daloy, at ang lalaking hindi natututong mag-evolve, mag-adapt, at magbigay ng iba't ibang uri ng emosyon, ay naiiwanan ng agos. Kaya ano ang dapat mong gawin? Una, huwag mong takasan ng tension. Alam ko kakaiba pakinggan. Pero ang tension, ang konting alitan, ang maliit na hamon, ang pagkakaiba ng opinyon, ay isang uri ng emosyonal na stimulation na talagang kailangan ng babae. Hindi ito ibig sabihin na mag-aaway kayo araw-araw. Ibig sabihin nito ay hindi mo palaging sinusunod ang lahat ng gusto niya. May sarili kang paninindigan, may sarili kang opinyon. May mga pagkakataon na sasabihin mong hindi, at okay lang yon, dahil ang lalaking palaging sumusunod ay hindi kasintahan. Siya ay utusan, at walang babae ang nai-excite sa utusan. Pangalawa, matutong magkwento. Hindi ko biro ito. Ang storytelling ay isa sa pinaka-underrated na kasanayan pagdating sa mga babae. Ang lalaking marunong magkwento, ang marunong mag-share ng karanasan, ng pangarap ng mga aral sa buhay, ay nagbibigay ng emosyonal na karanasan sa babae kahit hindi sila lumalabas ng bahay. Kapag kinukwento mo ang mga pinagdaanan mo, ang mga laban mo, ang mga pagkatalo mo, ang mga tagumpay mo, nagbibigay ka sa kanya ng mundo na pumasok. Nagbibigay ka sa kanya ng pelikula na mapapanood. At ang babae, mahilig siya sa magandang pelikula. Isipin mo ang mga lalaking pinaka-popular sa kasaysayan pagdating sa mga babae. Hindi lahat sila gwapo, hindi lahat sila mayaman, pero lahat ay magaling magkwento, magaling mag-engage, magaling gumawa ng mundo gamit ang salita. Dahil ang salita kapag ginamit ng tama ay mas makapangyarihan kaysa sa kahit anong regalo. Ang isang gabi ng malalim na usapan ay mas nakakadikit sa isip ng babae kaysa sa 1,000 bulaklak. Kaya mag-invest ka sa iyong kakayahang makipag-usap. Basahin mo ang mga libro, makinig ka sa mga podcast, kolektahin mo ang mga karanasan. Dahil ang lalaking maraming kwento ay ang lalaking hindi kailanman maubusan ng pag-akit. Pangatlo, huwag mong ibigay ang lahat ng impormasyon tungkol sa iyo ng sabay-sabay. Ito ang konsepto ng mystery. Hindi kailangan niyang malaman ang lahat tungkol sa iyo sa unang linggo. Hindi kailangan niyang malaman ang bawat detalye ng buhay mo sa unang buwan. Hayaan mong parang libro ka na binabasa niya. Isang chapter sa isang pagkakataon. Bawat chapter may bagong revelation. Bawat chapter may bagong layer. Dahil ang sandaling matapos niya ang libro, ang sandaling walang ng page, nabubuklatin doon nagsisimula ang boredom. Si Marcus Aurelius ay nagsulat, ang lalim ng tao ay hindi niya sinasabi kundi ang nananatili sa kanya na hindi niya kailanman kailangang sabihin. Kaya maging malalim ka, maging kawili-wili ka, maging hindi ganap na mauunawaan. Hindi dahil nagpapanggap ka, kundi dahil patuloy kang lumalago, patuloy kang nagbabago, patuloy kang nagiging mas magaling na version ng sarili mo. At ang lalaking patuloy na lumalago, hindi kailanman mauubusan ng chapter, hindi kailanman magiging boring, hindi kailanman mawawala sa isip niya. Pangatlong kahinaan. Ang hindi mapigilang pag-akit sa lalaking may tunay na layunin sa buhay. Ito ang pangatlo at marahil ang pinaka-powerful sa lahat. Ang bawat babae, kahit hindi niya ito sinasabi ng malakas, ay natural na naakit sa lalaking may misyon, sa lalaking may direksyon, sa lalaking may layunin na mas malaki kaysa sa kanyang sarili. At hindi ito tungkol sa pera, hindi ito tungkol sa katanyagan, hindi ito tungkol sa posisyon. Ito ay tungkol sa enerhiya. Ang lalaking may misyon ay may kakaibang enerhiya, may liwanag sa mga mata niya, may apoy sa mga salita niya, may direksyon sa bawat hakbang niya, at ang enerhiyang iyon ay parang magnet, hindi ito napipigilan. Hindi ito nakakatago, hindi ito nabibili ng pera o napipilitan ng posisyon. Ito ang dahilan kung bakit may mga lalaking hindi gwapo, hindi mayaman, hindi sikat, pero punong-puno ng mga babaeng naakit sa kanila. Dahil may misyon sila. May dahilan sila, may apoy sila. At ito rin ang dahilan kung bakit may mga lalaking gwapo, mayaman at sikat, pero paulit-ulit na iniiwanan. Dahil wala silang misyon, wala silang direksyon, wala silang apoy. Si Seneca ay nagsabi, ang taong walang alam kung saan siya patungo ay walang hanging nakakapag-navigate sa kanya. At ganoon din sa relasyon. Kung wala kang alam kung saan ka patungo, kung wala kang misyon, kung wala kang layunin, wala ka ring maakit. Dahil ang babae ay natural na sumusunod sa direksyon. At kung walang direksyon ang lalaki, wala siyang susundan.
Ngayon pansinin mong sinabi ko na ito ang pinakamalaking kahinaan ng babae. Bakit? Dahil ang pagiging akit ng babae sa lalaking may misyon ay hindi niya kontrolado. Hindi niya ito mapipigilan. Hindi niya ito mapipili kahit sabihin pa niyang ayaw niyang lalaking workaholic. Kahit sabihin pa niyang gusto lang niya ng simpleng buhay. Kahit sabihin pa niyang hindi niya kailangan ng lalaking may ambisyon. Sa loob-loob niya, sa pinaka-primal na bahagi ng kanyang pagkatao, naakit siya sa apoy. Naakit siya sa direksyon. Naakit siya sa misyon. Ito ang dahilan kung bakit kapag tinanong mo ang isang babae kung ano ang tipo niya, madalas ang sagot ay hindi gwapo o mayaman. Madalas ang sagot ay yung may alam sa gusto niya sa buhay. Yung may ambisyon. Yung hindi stagnant. At madalas hindi nila lubos na maipaliwanag kung bakit. Basta nararamdaman lang nila. Basta may pull. Basta may gravity na hinihila sila papalapit. At yun nga ang punto, hindi ito desisyon. Ito ay instinct. Ito ay likas. Ito ay bahagi ng kanilang pagkatao na hindi nila kailanman mababago kahit gustuhin pa nila. Babalikan ko si Marco, yung kaibigan kong naiwan pagkatapos ng 5 taon. Alam mo ba kung ano ang kwento ng lalaking pumalit sa kanya? Hindi mayaman. Hindi gwapo. Pero may negosyong sinimulan. May gym routine na sinusunod. May libro sa bag niya palagi. May mga plano na hindi lang para sa susunod na linggo, kundi para sa susunod na 5 taon. At ang babae. Naramdaman niya yung enerhiya. Naramdaman niya yung direksyon. At kahit hindi niya lubos na maipaliwanag, alam niyang iba ang lalaking yon. Alam niyang may patutunguhan. Hindi niya pinili yung lalaki dahil mas magaling ito kaysa kay Marco sa papel. Pinili niya dahil sa pakiramdam. At ang pakiramdam na yon ay nagmumula sa iisang bagay, misyon. Kaya ano ang implikasyon nito para sa iyo? Simple lang. Kailangan mong magkaroon ng misyon. Hindi para sa kanya. Hindi para makit mo siya. Hindi para hindi kanya iwan. Kundi para sa sarili mo. At dito nagkakaisa ang Stoicism at ang pag-ibig. Ang mga Stoic philosopher ay palaging nagsasabi, ang pinakamahalaga sa buhay ay hindi ang mga bagay na nasa labas natin, kundi ang mga bagay na nasa loob natin. Hindi ang mga mayroon tayo, kundi ang mga ginagawa natin sa kung ano ang mayroon tayo. At ang misyon, ang tunay na layunin sa buhay, ay hindi isang bagay na nasa labas mo. Ito ay isang bagay na nasa loob mo. Ito ang dahilan kung bakit ka bumabangon sa umaga. Ito ang dahilan kung bakit ka lumalaban kahit pagod ka na. Ito ang dahilan kung bakit ka nagiging mas magaling araw-araw. At kapag mayroon kang ganong uri ng misyon, kapag may tunay kang layunin sa buhay, mangyayari ang 2 bagay. Una, magiging mas kalmado ka sa relasyon. Hindi ka madedesperate. Hindi ka magiging needy. Hindi ka magiging clingy. Dahil hindi ang babae ang buong mundo mo. Isa lang siyang napaka-importanting bahagi ng mas malaking mundo na tinatahak mo. At pangalawa, maakit mo siya ng natural. Hindi kailangan ng tricks. Hindi kailangan ng mind games. Hindi kailangan ng manipulation. Ang pag-aakit ay natural na dadating dahil ang enerhiya ng isang lalaking may misyon ay hindi kailanman nakakatago. Ito ang dahilan kung bakit ang pinakamagandang payo na maibibigay ko sa iyo ay hindi tungkol sa kung paano mo siya kakausapin o kung gaano kadalas mo siyang tetetextan o kung anong regalo ang ibibigay mo. Ang pinakamagandang payo ay ito. Alamin mo kung ano ang misyon mo sa buhay. At ibuhos mo ang buong puso mo doon. Dahil ang lalaking may misyon ay ang lalaking hindi kailanman mawawala sa isip ng babae. Hindi dahil sinusubukan niyang manatili, kundi dahil imposibleng kalimutan ang isang lalaking nagliliwanag. Si Marcus Aurelius ay nagsulat sa kanyang huling mga araw. Ang taong may tunay na layunin ay hindi kailanman natatalo. Kahit sa pagkatalo niya, hindi siya lumalayo sa kanyang landas. At ang lalaking hindi lumalayo sa kanyang landas, iyon ang lalaking hindi kailanman mawawala. Sa isip ng babae, sa mundo, sa kasaysayan. Ngayon, alam mo na ang 3 kahinaan. Una, ang hindi mapigilang pangangailangan ng emosyonal na seguridad. Pangalawa, ang patuloy na paghahanap ng emosyonal na stimulation. Pangatlo, ang hindi mapigilang pag-akit sa lalaking may tunay na layunin. Pero hindi sapat na alam mo lang ito. Kailangan mong isabuhay, at ang Stoicism ay nagbibigay sa atin ng perpektong framework para gawin ito. Ang Stoicism ay hindi tungkol sa pagiging walang emosyon.
Hindi tungkol sa pagiging malamig. Hindi tungkol sa pagiging robot. Ang Stoicism ay tungkol sa pagiging master ng iyong sarili. Master ng iyong mga emosyon. Master ng iyong mga reaksyon. Master ng iyong buhay. At ang lalaking master ng kanyang sarili, iyon ang pinaka-attractive na lalaki sa mata ng babae. Hindi yung pinaka-pogi. Hindi yung pinakamayaman. Hindi yung pinakasikat, kundi yung pinaka-master ng kanyang sarili. Dahil ang lalaking master ng kanyang sarili ay kaya niyang magbigay ng emosyonal na seguridad dahil stable siya. Hindi siya pabago-bago. Hindi siya kontrolado ng emosyon. Andyan siya matibay kahit sa gitna ng bagyo. Kaya niyang magbigay ng emosyonal na stimulation dahil patuloy siyang lumalago. May depth siya, may mga kwento siya, may mga layer siya na hindi pa nadidiscover. At may mission siya dahil hindi niya pinapaligiran ang buong buhay niya sa isang tao lang. May mas malaking layunin siya, may mas malalim na dahilan. At kapag pinagsama mo ang tatlong ito, seguridad, stimulation, at mission, nagiging ikaw ang taong hindi niya kayang kalimutan. Hindi dahil sinadya mo, kundi dahil natural lang. Ito ang sikreto na hindi sinasabi ng mundo. Ang mga dating coach, ang mga love guru, ang mga advice column, lahat sila nakatutok sa tactics, sa kung paano ka mag-text, sa kung gaano katagal ka maghihintay bago mag-reply, sa kung anong sasabihin mo sa first date. Pero ang Stoicism ay nagtuturo sa atin ng ibang laro. Hindi laro ng tactics, kundi laro ng character. Hindi mo kailangang mag-memorize ng mga pick-up lines. Hindi mo kailangang mag-pretend na may iba kang kausap. Hindi mo kailangang mag-post ng mga larawan para mapansin ka niya. Ang kailangan mo lang ay maging ang lalaking hindi niya kayang ignorin. Dahil totoo ka. Dahil matibay ka. Dahil may lalim ka. Dahil may pupuntahan ka. At ang totoo, mas madali pa ito kaysa sa pagiging peke. Dahil ang pagpapanggap ay nakakapagod. Ang pagiging tunay ay natural. Pero tandaan mo ito, kapatid. Huwag mong gawin ang mga bagay na ito para lang hindi ka niya iwan. Gawin mo ito para sa sarili mo, para maging pinakamahusay na version ng sarili mo. Dahil ang tunay na stoic ay hindi nagbabago para sa ibang tao, nagbabago siya para sa kanyang sarili. At ang pagbabagong iyon, ang authentic, tunay, malalim na pagbabago. Iyon ang bagay na hindi makakalimutan ng kahit sino. Si Epictetus ay nagsabi, huwag mong subukang kontrolin ang hindi mo kontrolado. Kontrolin mo ang kaya mo, ang sarili mo, ang iyong mga aksyon, ang iyong karakter. At kapag ginawa mo yon, kapag na-master mo na ang sarili mo, ang lahat ng iba pa ay susunod na lang, kasama na ang puso niya. Kapatid, kung nakarating ka hanggang dito, kung napakinggan mo ang buong video na ito, ibig sabihin, may apoy ka na sa loob mo. May kagustuhan kang magbago. May kagustuhan kang maging mas magaling. At yun ang pinakamagandang simula. Pero tandaan mo, ang pagbabago ay hindi nangyayari sa isang gabi. Hindi ito magic. Hindi ito shortcut. Ang pagbabago ay isang proseso. Araw-araw. Hakbang-hakbang. Decision by decision. Isipin mo ito. Ang bawat emperador ng Roma na namuno ng matagal at maayos ay hindi naging dakila sa isang araw. Si Marcus Aurelius mismo ay sumulat ng kanyang mga pagninilay-nilay araw-araw. Hindi dahil naging perpekto siya sa isang pagkakataon, kundi dahil araw-araw niyang pinipino ang sarili niya. Tulad ng isang panday na hinuhubog ang espada, hindi sa isang pukpok, kundi sa libu-libong pukpok na ginawa ng may tiyaga at determinasyon. Ganon din ang magiging paglalakbay mo. Hindi ka magiging emosyonal na stable overnight. Hindi ka magiging kawili-wiling tao sa isang linggo. Hindi ka magkakaroon ng malinaw na misyon sa isang buwan. Pero kung magsisimula ka ngayon, kung gagawin mo ang unang hakbang ngayon, sa loob ng 6 na buwan, hindi mo na makikilala ang sarili mo. Sa loob ng 1 taon, hindi ka na makikilala ng mga tao sa paligid mo. Kaya narito ang hamon ko sa iyo. 3 hakbang, isa para sa bawat kahinaan na tinuro ko sa iyo. Hakbang 1, para sa emosyonal na seguridad. Simula bukas mag-commit ka sa isang morning routine. Kahit simpleng bagay lang, gumising ka ng maaga, mag-ehersisyo ka kahit 10 minuto, uminom ka ng tubig, ayusin mo ang kama mo. Ang mga maliliit na bagay na ito ay nagtatayo ng disiplina. At ang disiplina ay ang pundasyon ng emosyonal na katatagan. Kapag naging disiplinado ka sa mga maliliit na bagay, magiging disiplinado ka rin sa malalaking bagay, kasama na ang iyong emosyon. Hakbang 2, para sa emotional na stimulation, mag-invest ka sa iyong sarili. Magbasa ka ng isang libro sa 1 buwan,
Pumunta ka sa mga lugar na hindi mo pa napupuntahan. Subukan mo ang mga bagay na hindi mo pa nasusubukan. Kausapin mo ang mga taong hindi mo karaniwang kinakausap. Ang bawat bagong karanasan ay isang bagong chapter sa iyong libro. At ang mas maraming chapter ka, mas hindi ka kailanman magiging boring. Hakbang 3. Para sa misyon. Umupo ka ngayong gabi at isulat mo ang sagot sa tanong na ito. Kung wala nang pumipigil sa akin, walang takot, walang pera na problema, walang opinyon ng ibang tao, ano ang gagawin ko sa buhay ko? Isulat mo. Huwag mong i-edit, huwag mong husgahan, isulat mo lang. At yung sagot na yon, yun ang simula ng iyong misyon. Hindi kailangang perpekto. Hindi kailangang malaki. Hindi kailangang impressive sa ibang tao. Kailangan lang na totoo. Kailangan lang na sa iyo. At habang ginagawa mo ang 3 hakbang na ito, habang unti-unting nagiging mas matatag ka, mas kawili-wili ka, mas may direksyon ka, mapapansin mo na ang mga babae sa paligid mo ay magbabago rin ang tingin sa iyo. Hindi dahil nagbago ka para sa kanila, kundi dahil nagbago ka para sa sarili mo. At iyon kapatid ang tunay na kapangyarihan ng Stoicism. Hindi ito tungkol sa babae. Hindi ito tungkol sa pag-ibig. Hindi ito tungkol sa relasyon. Ito ay tungkol sa iyo. Sa iyong paglago. Sa iyong pagbabago. Sa iyong pagiging ang pinakamahusay na version ng sarili mo. At ang lahat ng iba pa kasama na ang puso niya ay bonus na lang. Kung may natutunan ka dito, i-like mo ang video na ito. I-subscribe mo ang channel na ito. At i-share mo ito sa isang kaibigan na alam mong kailangan itong marinig. Dahil bawat lalaking natututo ng mga aral na ito ay isang lalaking hindi na kailangang magmakaawa. Hindi na kailangang manghinayang. Hindi na kailangang magtanong ng bakit ako iniwan. Sa halip ang tanong niya ay, paano ako magiging mas magaling pa? At iyon ang tanong ng isang tunay na stoic. Hanggang sa susunod na video kapatid, patuloy kang lumago. Patuloy kang lumaban, patuloy kang magliwanag, dahil ang lalaking nagliliwanag, hindi kailanman mawawala sa isip ng kahit sino. At tandaan mo kapatid, ang tunay na lakas ng isang lalaki ay hindi nakikita sa kung gaano niya kayang saktan ng iba, kundi sa kung gaano niya kayang pigilan ang sarili niya at patuloy na lumago kahit walang pumapansin. Maraming salamat sa panunood.